lahat. Ito naman ako, si Miss K, mag-share sa mga himala na ginawa ng Diyos through Narciso o Lalo upang paniwalaan siya ng tao na tunay siya na ginagamit ng Diyos sa pagsiwalat sa katotohanan tungo sa kaligtasan. The first slide talks about Narciso o Lalo's power of healing. Nanggagamot siya sa mga taong may symptoms at ang iba confirm talaga na positive ng coronavirus. Ito ay ginamot at pinagaling ni Jesus Christ. Okay, so let's move to the next slide. Ang sabi ng Panginoon, yan ang coronavirus. Kailangan ko siyang pigaan ng kalamansi para puksain ko siya. Kaya ang lahat na nagkakasakit nito, na naniniwala sa iyo, pag nagamot mo sila, gagaling sila sa kalamansi na nanggagaling sa bibig mo. Pero, gagaling lang sila ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniniwala sa akin na si Jesus Christ, ang salita ni Jesus Christ. So this God's message was posted on Narciso Olalo's Facebook dated March 5, 2020. And then from that posting, ang daming taong ginamot ni Narciso Olalo through kalamansi kasi yun ang nakasulat sa mensahe ng Diyos. Kaya sana paniwalaan natin ang mga mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso Olalo sa Facebook account niya. Ito ay tunay at totoong mensahe ng Panginoon. Binigyan siya ng backup na totoo ang mga ginagawa niya para na maniwala ang tao na tunay siyang ginagamit sa Panginoon. So, ngayon ibigay ko yung video sa pagpapatunay na ang mensaheng ito ay totoo dahil maraming taong gumaling through kalamansi. And please note that Narciso Olalo is Australia. Pag nanggamot siya, it's through the phone, absolutely free. So tinatawagan niya yung naghihingi ng tulong through the phone. Pero hindi siya basta-basta naggamot sa mga tao na may symptoms or confirmed positive ng coronavirus. Ginagamot lang niya ang mga taong tunay nagbabago, nagsisisi at may lubos na paniniwala sa Panginoon at sa Kanya na ginagamit na kasangkapan sa pagsiwalat sa katotohanan. Alright, so let's start the first video. Let's listen. Magandang umaga po sa lahat. Ako po, si Ellen Bolandres, na isa rin naniwala ni Narciso Olalo na ginagamit ni Jesus Christ na kasangkapan upang manggamot na libre. Nagsimula po ang lahat nung nalaman ko na positive ako sa swab test. At saka yung anak ko, negative. Kaya kailangan ng anak ko na iuwi sa bahay. Sa araw nun, inad ko ulit si Narciso Olalo sa bagong account niya. Kasi yung luma account niya, nahakbo kasi yun, kaya inad ko ulit si Narciso Olalo. In-accept niya po ako agad. Tapos, nag-message ako na, Sir Nurse, tulungan mo ako na gumaling sa sakit na ito para makasama ko ulit yung anak ko. Tapos sabi ni Sir Nurse, nag-reply siya kaagad na kung may daw ako, mag-video call daw kami. Habang ka-video call ko po si Narciso Olalo, umiiyak po kasi ako noon. Iyak ko nang iyak kasi hindi ko kasi kaya na pagkahiwalay kami ni Christian. Kasi yung araw na yun lang kasi talaga na kailangan namin ihiwalay ni Christian. Kaya inuwi siya sa bahay nun. Eh sabi ni Sir Nurse, huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan iuwi yung anak mo para makaiwas din dyan.
Iyak ko nang iyak talaga nun. Kasi syempre, ko talaga kaya na malayo sa akin yung anak ko. Sabi ni Sir Nars na minom ka ng kalamansi umaga, tanghali at saka hapon. Nung bago ka kumain, uminom ka muna. Tapos ginawa ko po yun. Ginawa ko po yun na sa 13 days na araw. Tapos nung pagka 13 days ko po na po, pagka nung Monday, saktong Lunes na Lunes, nirepeat swab na po ako. Tapos, sabi ko, tiwala lang talaga kay Lord, tsaka ni Narciso lalong na ginagamit ni Jesus Christ na manggamot. Tapos nagulat na lang ako noon na nung kahapon, Martes, tumawag sa akin si Auntie Paning. Sabi niya na, Len, makakauwi ka na. Sabi ko, bakit eh? Sabi niya, negative ka na daw sa swab test. Sinabi ni Teacher Lisa kasi nakausap ni Teacher Lisa yung kagawad. Sabi ko, ay salamat naman. Sa wakas makakauwi na rin ako, makakasama ko na rin yung anak ko. Sabi ko. Tapos maya-maya, tinawagan ako ng naka-duty na nurse doon. Tapos sabi na, pwede na akong i-discharge na sa araw na yun. Sabi ko, iba talaga, sabi ko. Iba talaga. Kung maniwala lang talaga kayo na ginagamit si Narciso lalo na kasangkapan ni Jesus Christ upang manggamot, walang imposible po. Gagaling po tayo ayon sa paniniwala po natin. Kaya sa mga tao po dyan na hanggang ngayon na hindi pa rin maniniwala na totoong ginagamit si Narciso lalo, nasa inyo na po yun. Kasi 3 years ko na po na ngayon na kilala ko Sir Nars. Lahat po ng karamdaman namin, katulad nung nabinat po ako, nilagnat po siya ng ilang beses. Nag-message lang po ako kay Sir Nars upang magpagamot. Gumaling po kami. Opo, totoo po yun. Kaya sabi ko, maniwala lang po kayo na tunay na ginagamit si Narciso. Gagaling po kayo ayon sa paniniwala po natin. Kaya ito po yung result ko sa sa mga papel na patunay na isa ako sa nagka-COVID-19. Yan, Ellen Belandres discharge plan. Yan po. Yan po yung nag-positive. Tapos nung nagpagamot ako kay Sir Narciso lalo, nag-negative na po ako. Kaya sabi ko, salamat Jesus Christ na ginamit mo si Sir Narciso upang manggamot na libre. Salamat po talaga. Okay, that's one proof sa ginamot ni Narciso Olalo na positive ng COVID right after ng kalamansi na galing sa bibig ni Narciso Olalo nang ginamot niya ang babaeng ito, naging negative. So, paniniwala ang kailangan sa isang tao upang magaling sa mga karamdaman, not only COVID-19. Alright, let's move to another testimony. Ito symptoms daw ng COVID. So, pakinggan natin. Good morning sa tanan. Nagpasalamat po ako sa ginawa ng Diyos na hinulak sa akin noong Friday na. Kasi tumawag si Tay Narciso lalo sa akin kasi nagkapan ng Diyos. Noong
Friday na one time na nalagnat ako. Tapos pagramdam ko parang masama yung katawan ko, masakit. Tapos yung ulo ko mabigat. Tapos pinilit kong tumayo. Mag-test ako ng... Okay, I will just fast forward to save time at kayo na find time to listen the full coverage. Sabi sa akin, naniwala ko ba nga ginagamit ako ng Jesus Christ ng kasangkapan ng Diyos, kasangkapan. Sabi ko po, kaya hindi ako napadala sa ospital. Kaya sabi niya, tatlo lang ang kailangan ng Diyos, pagbabago, pagsisisi, lubos na paniwala kay Jesus Christ. Sabi niya, meron ka dyan kalamansi. Sabi ko, walang orange lang po. Sige, hatiin mo yung orange na 3 piraso. Sa isang araw, inumin mo, pigain mo, yun ang gamot mo. Sabi ko, tapos ko po yung usap namin dalawa, parang bumalik yung katawan ko, lumakas. Tapos bumalik yung iba yung umaga nung nangyayari sa akin, mabigat. Tapos mabigat yung ulo. Tapos nung usap, bumalik na yung katawan ko. Sabi ko, parang magaling na ako. Tapos yung Friday ng 8. Naglinis pa ako kasi oras ko yun, schedule ko maglinis dito sa room namin. Kasi nandito ako ngayon sa quarantine sa dormitory namin. Si Tatay Narciso Lalo nasa Australia. Tinawagan ako. Tapos nung naglinis na ako, magaling na yata ako, sabi ko. Tapos bumalik ako sa higaan ko. Tapos naglinis ko. Bumalik ko na sa higaan ko. Tapos nag-check up ulit ang temperature. 38.5 na. Tapos, alas 4, nag-monitor ulit ako. 38.3. Something like that, 38.3 o 38.2 na. Tapos nun, namisis ako sa kanya. Sabi niya sa akin, sundin mo na yung sinasabi ko, mag-inom ka ng orange. Kasi wala ako kalamansi. Tapos nung Sunday, Saturday na umaga, ganun yung ginawa ko, mag-inom ako. Tapos, yung ng gabi, nag-inom ulit ako. 37.5 umaba na siya. Ngayon, Sunday na ngayon, Sunday na 10 ng May. Gumaling na ako. Bumaba na yung temperature, 32.0. Okay, well, let's stop from there. Ang importante, gumaling siya ayon sa kanyang paniniwala. So, yun ang importante kasi kung wala tayong tunay na paniniwala, hindi tayo gagaling. Kasi malinaw ang mensahe sa Panginoon na gagaling sila ayon sa paniniwala nila sa akin. Sa akin means Jesus Christ at sa'yo na ginagamit. Sa'yo refers to Narciso o Lalo na ginagamit kong kasangkapan sa pagsiwalat sa katotohanan. So, anyway, that's another testimony. Let's move to this one. Okay, let's listen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Delia Austria Ugaban, kasalukuyang nandito sa Lebanon. Gusto ko lang po magpasalamat kay Brother Narciso Lalo sa kanyang paggamot sa akin nung pitsa 5 pa. Dapat ay noong nakaraang linggo pa ako gagawan video pero nagkaroon ng problema sa aming wifi. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na kahit man lang sa maikling video ay makapagpasalamat at naipagtanggol ko rin ang mga mensahe ng Diyos. Maraming salamat, Brother Nars, at higit sa lahat, thank you, Lord Jesus Christ, at pinagaling mo ako. Maraming salamat. Hindi lang po ito yung unang pagkakataon, ilang beses na. Hindi lang sa aking apo, sa aking mga anak, hindi lang sa isang anak, si Christine, si Laurel. Maraming salamat, Brother Nars, at pinagaling mo ako. Maraming salamat. Hindi lang po ito yung unang pagkakataon, ilang beses na. Hindi lang sa aking, sa aking apo, sa aking mga anak, si Christine, si Laurel. Maraming salamat. Hindi lang po ito yung unang pagkakataon, ilang beses na.
Ganun. Noong pitsa 5 ng gabi, almost past 11 na, midnight na. Sobrang sakit ng aking puso na parang pakiramdam ko malalaglag na yung mattress ko. Hindi ko kaya, hindi ko na matiis yung sakit. Hindi ko matiis na parang nanghihina ako. Ang bilis na ilang segundo lang. Sobra yung bilis ng paghina ng katawan ko. Nanginginig ako sa sobrang sakit. Tapos kahit winter, pinapawisan ako malamig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talagang namimilipit ako. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tawagan si Brother Nars nung mag-open ako ng messenger ko at nakita ko na naka-online siya. Agad-agad tinawagan ko siya at thanks God, sinagot naman niya, nag-usap kami. At yun nga, parang nagdahilan lang. Pagkarinig ko habang hindi pa kami tapos mag-usap, nawala na agad yung sakit. Sabi niya sa akin, kumusta na yung nararamdaman mo? Kanya napatawa na lang ako kasi nawala na lang bigla, parang hindi ko mawari, parang sa isang iglap lang nawala. Kaya sabi niya sa akin, ang tunay na naniniwala sa Diyos at sa Kanya na siya ay tunay na ginamit ng Diyos, boses pa lang niya talagang gagaling agad. At yun nga ang nangyari sa akin. Kaya Brother Nars, maraming salamat. At ganoon. Okay, it's a long testimony. As you see, 23 minutes and 50 seconds. So kayo na lang mag-visit sa YouTube to listen the whole coverage of the video. So let's move to the next testimony. But then before that, let's read again kung anong sinulat ni Narciso Olalo. Yan ang coronavirus. Kailangan ko siyang pigaan ng kalamansi para puksain ko siya. Kaya ang lahat na nagkakasakit nito na naniniwala sa iyo, pag nagamot mo sila, gagaling sila sa kalamansi na nanggagaling sa bibig mo. Pero gagaling lang sila ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniniwala sa akin na si Jesus Christ. Ang salita ni Jesus Christ. So yan ang statement na dapat alalahanin natin all the time, that we will be healed according to our faith in God and Narciso Olalo na ginagamit ng Diyos sa pagsiwalat sa katotohanan. Alright, so let's move to the next testimony. Okay, how about this? Let's try to listen. Magandang umaga or magandang tanghali kung saan man po tayo ngayon. Itong video na to, magpapasalamat po ako kay Tatay Narciso Olalo sa paggamot po sa akin kanina. Dahil 3 araw po masakit yung ulo ko, dito lang po kalahati. So sobrang sakit, hindi ko na alam yung gagawin ko. Nasusukan ako sa sobrang sakit, na minsan nawala na ako ng pag-asa. Dahil nahiya kasi ako kay Tatay Narciso, lagi nagpapagamot, tapos libre pa. So kanina hindi ko na talaga kaya. Nag-PM na talaga ako kay Tatay na sana gamutin niya ako. Tapos nag-reply naman siya agad. And take note guys, wala akong load. Siya pa yung tumawag dahil hindi ako pwede matawagan sa messenger. Ewan ko anong problema sa akin messenger. Siya pa yung tumawag. At paggamot niya after mga 1 hour, gumaling agad ako. At imagine nyo guys, 3 days niya yung minimum sa akin na inumin ko yung half na lemon, maga, tanghali, hapon, hati-hati. Pero hating lemon pa lang, yung kalahating lemon pa lang ininom ko. Nung isang beses ko pa lang ininom, is gumaling na agad ako after 3 hours. So maraming salamat Panginoon ko kay Tatay Nars.
Maraming salamat sa lagi mong paggamot sa akin at sa mga hindi naniniwala kay Tatay Narciso lalo. Sana maniwala kayo dahil nilibre niya ako ng libre yung paggamot sa akin. Basta may paniniwala at pagbago at pagpagsisisi tayo. Dahil yung masakit yung ulo ko talaga, sobrang sakit. Ginamot niya ako. Dati din yung COVID virus na positive, parang positive ako. May lahat ng sintomas meron ako pero ginamot niya ako. Pero kung sa doktor ako dumiretso, talagang makonfine ako doon ng matagal at ikakamatay ko pa. So ang dami ko ng sakit, hindi lang 10 beses akong ginamot ni Tatay Narciso lalo. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tuwing nagpipim ako, magpapagamot ako ay talagang hindi siya nagdalawang isip na magamot sa akin. Maraming salamat po. And basta may paniniwala, pagbabago at pagsisisi tayo sa ating puso at sa ating magandang gawa, magsishare sa mensahe ng Panginoon at talagang gagaling po tayo. Sa mga hindi naniniwala sa mensahe, try nyo pong i-open yung mind nyo at try nyo pong magbasa sa wall nyo at magbasa pa lang kayo talagang maiyak na kayo dahil ma-imagine nyo lahat na nakasulat sa mensahe ay totoo at mangyayari yun. Hindi na ako maniwala sa pare at pastor. Nung malit ko, yun ang sa amin ng magulang namin na sila yung tama. Pero ngayon lumaki na ako, may sarili na akong isip at alam ko na kung ano yung tama. So hindi na pa ako maniniwala. So maraming salamat Tatay Nars at sa mga nagsubaybay sa atin. Sa kay Tatay Nars, tuloy-tuloy po tayong mag-share dahil sa mga tao hindi man sila naniniwala ngayon, balang araw maniniwala rin po sila dahil marami akong FB friends dati na ayaw nila, tapos napapansin ko lang na FB friends na nila si Tatay Nars. Pag nagla-live si Tatay Nars, nag-watch na rin sila. So nagtataka nga ako dati, against sila sa akin sa pag-share ko, nakakaaway ko sila, pero bakit nakikita ko na sila na ngayon nakasuporta na rin kay Tatay Nars. So kaya tayo mga naniniwala kay Tatay Nars, tuloy-tuloy lang po ang pag-share natin sa mensahe ng Panginoon para marami pa tayong mailigtas na mga tao na nalulungkay sa mga pare at pastor. So, once again, maraming salamat Tatay Nars sa paggamot mo sa akin at sa kay Jesus Christ. Maraming salamat po. Okay, thank you. Magandang gabi po. Thank you, Jackie, for sharing. I think she said everything. So, the keywords, pagsisisi, pagbabago, at lubos na paniniwala sa Panginoon at kay Narciso o lalo upang magamot at magaling tayo sa mga anumang karamdaman. Okay, so actually there are so many testimonies, but then our time is limited, so we'll just move on to the next slide. I just want to let you know na may mga YouTube videos sa mga pangyayari sa buong mundo na sinusulat ni Narciso Olalo. So, when you have the moment, please visit Narciso Olalo's YouTube. So, let me show you the YouTube. At least, you will go directly. Oh, I'm sorry, that's wrong. So, anyway, let me consider. Let me move to this slide. Give me 1 second. I think this is worthwhile to watch too. Let's see. Okay, let's view and listen this one too. So lang, ang alam ko talaga COVID yung sakit ko. Magandang umaga sa lahat. Ako si Christy Aglibot, taga Ifugao. Isa rin taga-subaybay ni Tay Narciso, mula Hong Kong hanggang ngayon na nag-for good na ako dito sa Pinas. Nagpapasalamat po ako kasi lagi niya akong ginagamot, lalo na ngayong katatapos ko lang. Alam ko talaga COVID yung sakit ko, pero laking pasasalamat ko dahil ginamot po ako ni Tay Narciso at ni Panginoong Jesus. At pati na rin yung asawa ko na lagi kong dinadasal na sana pagalingin din niya mga anak ko at hindi po niya ako pinigo.
Naggamot po kaming lahat. Kahit na ako lang ang nagniniwala kay Tay Narciso sa bahay namin. Matagal ko na gustong mag-live pero hindi ko alam paano magsalita. Kaya ito lang masasabi ko. Maraming salamat Tay Narciso at sa Panginoong Jesus. Ang dami kong ipinagbago. Pagtitimpi. Lahat na yun. At pag-uugali. Yung laging nagsasalita ng masama. Ngayon, nakokontrol ko na yung sarili ko ng dahil sa inyo. Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat. Okay, that's her version. Let's move to another testimony. Ang dami nito. I am sharing this so that you will find time to really watch other videos sa YouTube channel ni Narciso Olalo. So let's try to listen this testimony. Ay nagkasakit yung kapatid ko, pero hindi nagtagal ay gumaling na din siya. Pagkatapos ng home quarantine namin ay may nararamdaman na akong kakaiba sa aking katawan. Hindi na ako mapakali dahil pakiramdam ko ay unti-unting tumaas yung init sa aking katawan. Binabaliwala ko lang yun, at pagdating ng umaga may lagnat na ako, sipon at pananakit sa aking lalamunan. Tuwing kakain na ako. Akala ko ay ordinaryong lagnat lang yon, pero habang tumatagal ay nagiging grabe ito dahil paulit-ulit akong nilalagnat. Pero ang kakaiba lang ay sa tuwing sasapit na ang gabi ay sobra yung init ng lagnat ko, pero pagdating ng umaga ay nawawala naman, at sipon lang at pananakit sa aking lalamunan lang ang meron. Kaya di na ako nag-alinlangan nung sinabihan ako sa mama ng kasintahan ko na magpagamot ka kay Sir Narciso Olalo. Kaya agad naman akong nag-chat sa kanya, pero lumipas na din yung isang araw bago niya to nakita. Kaya nag-chat naman ako ulit sa kanya, at doon na-accept na ni Sir Narciso Olalo. Nakita na yung message ko sa kanya, nireplyan ako ni Sir Narciso at hiningi yung number ko para tawagan niya. Pagkatapos niyang tumawag sa akin, si Sir Narciso Olalo ay isinalaysay ko yung iniinda kong sakit. Kaya may sinabi siya tungkol sa akin na bugnaw kaayo imong bukton karon, gipaningot ka karon. Oo, lahat ng sinabi ni Sir Narciso Olalo ay totoo. Kaya at habang nag-uusap kami, sinabi niya sa akin na alam ko yung nararamdaman mo. Sinabi niya sa akin na uminom ka ng kalamansi bago kumain, umaga, tanghali at gabi. Okay, kayo na mag-continue to watch in the YouTube channel of Narciso Olalo. I will move on to the next slide. So we are done with that. At saka ito yung hindi video, yung lang written testimony. So I will show you where you can find this, so you can research on your own pag may oras kayo. Let's see if we can move to that link. Okay. Ito yung mga taong ginamot na may symptoms ng COVID-19 at pinagaling ni Jesus Christ. Absolutely free. So, this is it. This is one person showing a picture of his temperature, 38.9. Ang sabi niya, isang tawag lang ni Narciso Olalo
ginamot ako, pinagaling ni Jesus Christ ngayon. Maliwanag pa sa sikat ng araw. So, it's actually the same person who presented a video testimony, yung lalaki kanina sa video na pinakita ko sa inyo. Ito naman si Pusong Bato, ayan, may written testimony din siya. Kayo na ang magbasa for details. Ito naman si Jerben Guerrero, ito symptoms ito ng COVID yung namimilipit sa sakit ng tiyan at ginamot din ni Narciso Olalo, ayan through video call. Next is Ring Tingson. Again, the person acknowledged na ginamot siya at pinagaling ni Jesus Christ. At kayo na mag-research sa iba. Kasi itong lahat nasa Facebook account ni Narciso Olalo. May mga YouTube din na makikita nyo. Ito, may sariling separate YouTube link para mapakinggan nyo ang mga himala na nangyari sa mga mensahe Balik tayo ng Diyos. sa mensahe. Okay. So, may mensahe ang Diyos April 20, 2020 at ito yung striking statement. I-lockdown Manila, marami pa ring mamatay at maaari pang may magpakamatay dahil sa lockdown na gagawin nila. Ang salita ni Jesus Christ, April 20, 2020. So ngayon malinaw na sinulat April 20 kasi mababasa yan sa Facebook account niya at ito yung mensahe. As you see, hindi edited yan. April 20 nakasulat. At saka nangyari ito, OFW in quarantine commit suicide. Tingnan natin kung anong date nangyari ito. This is the actual report online. See that? It's dated April 27, 2020. So malinaw na nagpakamatay ang taong ito. Ayun, found dead while hanging from a stairway railing in Pasay City on Sunday morning. So kayo na magbasa kasi available naman ito online. Balik tayo sa mensahe. April 20, 2020, mensahe ng Diyos. Habang nasa elevator kami ni Jesus Christ, nakasakay, nakikita namin ang isang lalaki nasa itaas ng building. Nagtaka ako kung bakit lumapit siya sa tagiliran ng building na nakakatakot gawa ng mataas ang building. Sabay sabi ni Jesus Christ, lulundag siya. Lumundag nga ang lalaki habang nakadungaw ako sa baba. Hinihintay ko ang pagbagsak ng lalaki at nakita ko ang pagbagsak na sabog ang katawan nito. Sabay sabi ni Jesus Christ, i-lockdown Manila, marami pa ring mamatay at maaari pang may magpakamatay dahil sa lockdown na gagawin nila. Ang salita ni Jesus Christ, ang mensahe ng Diyos. So hindi ba malinaw? Kasi ang ibig sabihin nito na maraming magpakamatay dahil sa lockdown, dahil sa coronavirus. Kaya ayun, April 20 at saka nangyari yung Indian worker commit suicide April 26, merong ding OFW in quarantine commit suicide April 27. May mga link, ipindutin na lang nyo, OFW from Kuwait commit suicide. Okay, I will stop from there. At least you have an idea where to go, where to find proof sa mga himala na ginawa ng Diyos. Ayan, tungkol sa lockdown. At saka meron ding video tungkol sa yun nga, lockdown, nagpakamatay dahil sa lockdown. Yun nga, sa YouTube na yan. At saka merong din yung corruption, I think ito. So let's listen for a few minutes. And then we'll see if nangyari ba talaga ang mensahe na sinusulat ni Narciso Olalo. So let's have a few minutes and listen this. So ito, COVID-related corruption nakasulat sa mensahe ng Diyos, May 2, 2020. And today is June 2nd, 2020. So let us listen the report
regarding the 134 barangay officials na sangkot sa anomalya sa SAP. So, tingnan natin part of the report. Mabot na sa 134 na barangay officials ang sinampa ng kasong kriminal dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa distribusyon ng Social Amelioration Program. At dahil sa Department of Interior and Local Government, DILG, inasang madaragdagan pa ito sa susunod na linggo, lalo't may 86 na barangay officials pa ang sumasailalim sa case build-up. Bilang sa mga sinampahan ng kaso ay mga barangay officials sa Marinduque. Let's fast forward to 2020. Habang nakaupo ako, kung ano ang mangyayari, kung bakit nangyayari ang mga sinusulat ni Narciso Olalo. Kaya sa lahat, sana naman mag-visit kayo sa website ni Narciso Olalo. Okay, so that's the website of Narciso Olalo. It's almost 35 minutes, and as much as possible, I'm trying to limit to 30 minutes for videos kasi alam ko yung tao, napapagod pag very long yung video presentation. So anyway, if you want to learn more about Narciso Olalo, please visit his website at www.narcisoola.wexsite.com/Narciso Olalo, and this is the front page of Narciso Olalo's website. Okay, so I will close that and let's move to the last few slides. Okay, let me have this bigger so it's clear. Okay, so again, these are the social media of Narciso Olalo. www.facebook.com/NarcOlalo. This is the official Facebook of Narciso Olalo. On this page, you will find all God's messages written sa Facebook wall niya. At saka may YouTube, ito yung web address, may Twitter, Blogger, Pinterest, Instagram. So please find time and discover God's miracle through Narciso Olalo. So if you love God, please share and please explore Narciso Olalo's Facebook wall and experience God's presence. Simply take time to read, understand, and reflect. Thank you so much for your time.